Kinalaman po sa ating Vox Populi para ma-expound natin itong bagay na ito at makapagbigay din po ng reaksyon ng ating mga kababayan. Nasa linya po ng ating komunikasyon, Attorney Ferdinand Topacio, kaibigan po natin ito at kanya ni Legal Counsel ng Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Attorney Ferdy, napapanood ka po sa Radyo Agila at napapakinggan din po sa ating stasyon ng radyo at dito po sa Net 25. Ako po si Jen, kasama po si Kong Dante Marcoleta. Ka-Ferdy, magandang umaga po. Kamusta na kayo? Opo, magandang umaga po. Kasamang Jen, Congressman Dan, mabuhay po at ugat sa inyong katawan. Ay, opo. Na-miss namin kayo, Attorney Topacio. Una po, kasi lumabas po sa balita kahapon na mukhang hindi na naman po pumayag ang Sandigan Bayan yata na makapagpiyasa po ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil po sa kinakaharap niyang kasong plunder. Oo nga po, at isang bagay po na aming ikinalungkot sapagkat sa ganang amin po ay hindi po napatunayan ng prosekusyon na matibay po ang ebidensya laban sa dating Pangulo. So ano po mga hakbang na gagawin niyo ngayon, Attorney? Kami po ay kalalabas lamang po nitong desisyon na to, kaya ang una po ay magmumuni-muni at magbubulay-bulay at magdinilay-nilay rin bago po kami gumawa ng susunod na hakbang. Apo, Attorney, si Kong Dante po, Kong Dante. Good morning, Attorney Kong Topacio. Dante, magandang umaga po. Oo, sa iyong pagbubulay-bulay, Attorney, nabulay mo na ba yung nilalaman ng desisyon ng Sandigan Bayan at kung bakit hindi pinayagan yung pagpiyansa ni Ginang Arroyo na nakasangkot sa iyong motion for reconsideration? Ayun nga po, ang ginigiit po kasi meron daw pong conspiracy at ito daw po ay public funds ang involved. Ngunit para sa amin po, yun pong 16 na testigo po na inharap ng prosekusyon ay wala po ni isa po roon na nagsabi na tumanggap po ng salapi ng bayan si Ginang Arroyo at ito'y ginamit niya sa kanyang sariling kapakanan. In fact po, tumbalik po ang sinabi ng mga testigo po, ng mga saksi. Yung pong galing po sa Commission on Audit, yung iniharap po nilang auditor doon, ay sinabi na po ng pondo ng PCSO na sinasabi po ay subject po nitong transaction po ay accounted at liquidated at ginamit po for public purposes. Nagtataka nga po kami kung bakit ginigit po na malakas ang ebidensya. Ngunit yan po ay opinion ng Sandigan Bayan, kaya't yan po ay aming gagalangin at iisipin na lamang po namin ang aming susunod na remedyo. Pero Attorney, kung gano'n, saan ang gagaling yung kanilang, ang katwiran ng Sandigan Bayan na malakas yung ebidensya laban sa dating Pangulong Arroyo? Ito po ay bagay na labis po namin pinagtataka sapagkat di po ba ang nakalagay po sa ating saligang batas ay pwede naman pong magpiyansa ang isang tao kahit capital offense kung hindi malakas ang ebidensya. Evidence of guilt is strong. Ito po nakakataka dyan na Congressman Dan, lahat po ng kasama ng dating Pangulo dyan sa demandang yan, sina Serge Valencia, sina dating Yusek Roquero, etc., ay nakapagpiyansa na po. Tamang-tamang si Pangulong Arroyo lamang po ang hindi pa nakapagpiyansa. Ngayon po, kung conspiracy po yan, ay bakit po siya lamang ang parang na-single out at yung iba po ay sinasabing hindi matibay yung ebidensya. Samantalang sa lahat pong yan, siya po may pinakamaliit na partisipasyon doon po sa pagre-release ng pondo na ginamit naman po upang yung mga kababayan po na sa Middle East na nakaharap sa mga bibigat na kaso ay hindi makapugot ng ulo.